Samantala, nakatakda raw pangalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang susunod na kalihim ng Department of Education o DepEd sa susunod na linggo. Sabi ng Pangulo, hindi pwedeng mabakante ang naturang posisyon ng mahabang panahon. Si Criza Lopez para sa detalye ng balita. Nang ilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangalan ng ihahalal niyang bagong kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Ito'y matapos bitawan ni Vice President Sara Duterte ang posisyon sa sektor ng edukasyon at sa NTF-ELCAC. Binigyang diin ng Pangulo na hindi nila hahayaan ang kagawaran na maiwang walang kalihim sa mahabang panahon. Pinunto niya rito ang malaking gampanin ng edukasyon sa gabinete at kahalagahan ng edukasyon sa lipunan na madalas maging sentro ng mga argumento. Well, you know, we have to carry on, and the Department of Education is quite possibly, arguably, the most important department because education is that important. So, no matter the change of leadership within the department, we still have to carry on. So, we are now, at today's, I would like to be able to announce the appointment of the new DepEd Secretary by the end of the week. Bagamat tumanggi raw si Vice President Sara na sabihin ang totoong dahilan ng kanyang pagbibitiw sa pwesto, mananatili si Duterte na bahagi ng UNITEAM at Vice-Presidente ng kanyang administrasyon. Subalit nasa pagpapasya pa rin ni Duterte kung papanig pa rin siya sa UNITEAM o magiging oposisyon sa susunod na eleksyon. Nilinaw ni Marcos na buo pa rin ang UNITEAM. You have to remember, the PDP was never part of the UNITY team. PDP was never part of UNITEAM kahit na nung eleksyon. So it does not change anything for the UNITEAM. Depende lang kung ano yung positioning ni Inday Sara pagdating ng eleksyon. Siya ba ay nasa administrasyon o siya ba ay nasa oposisyon? That will be the only major determinant. But as the parties involved, pareho pa rin ang UNITEAM. Hindi pa Para sa Euro TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.